Kamusta po sa inyong lahat? Nanonood kayo ng The News Listener by Angelo at pag-usapan naman natin tong press conference ni Chavit Singson. At dito mukhang matutuluyan na siyang makulong, okay, sa kanyang pinagagawa. But first, ang gagawin natin, panoorin natin to. Let's listen yung mga sinasabi niya at kung bakit siya malapit ng makulong. Okay? So, panoorin natin to guys. Interview to nung press con niya last a day ago. Okay? At mukhang sa itong kanyang pinagsasabi, eh mukhang madali siyang makulong. Okay, so let's listen. Go to Malacanang to debate with the president? And how do you intend to help Divine Providence along? Because you mentioned that 40 years after EDSA, so the 40 years, 40 is a very important, auspicious number. How do you help, how do you intend to help Divine Providence along? Apart from the rally, apart from the debate, apart from the letter to General Bronner, what else do you want? What else are you willing to do? Kung anong rason nila na bakit nandiyan pa sila, iyon, magdadebate kami doon. Anong rason nila? Dahil ako, nasabi ko na lahat. Divine Providence, dahil nga inantay ko itong 40th year, very symbolic ang number 40 in the Bible. Maski sa Islam, meron din number 40. So, Ang kapal ng mukha ni Chavit, no? Meron pang pa-Bible tapos doon sa sa reliyon ng Muslim. Yung kanyang gustong gawin ay umaklas, hikayatin ng lahat ng Pilipino pumunta ng Malacanang, lusubin, di ba? At sinabi ng reporter, sumulat din si Chavit Singson. Kumbaga, sumulat siya kay General Browner na maybe mag-withdraw kasi yun ang ginawa ng mga generals also eh. Kung natatandaan nyo, si General Pokis, may mga rally sila nag-uujok o nagsasalita na dapat daw mag-withdraw ng support yung Philippine Army kay Bongbong Marcos. Imagine niyo sa kagaguhan na ginagawa nila, kumbaga ipapahamak nilang sarili nila sa kanilang mga interest. Okay? O sige, continue natin. so yun, nasisiguro ko, I'm dead sure that matatanggal. Hindi pwede ipagpatuloy itong ganito. O, di ba? Sa salita niya mismo, matatanggal at matatanggal daw si Bongbong Marcos. So, ano sa tingin niyo guys? Hindi ba to kasong sedition? Di ba? Kumbaga, nagsasalita ka na para tanggalin mo ang presidente. Ang tanda mo, sana ka na lang na tumahimik ka na lang, di ba? O kaso, ang plano nila, tanggalin si Marcos at ilagay si Sara Duterte. O sige, continue natin. Gobyerno, niluloko na tayo. Hindi pwede, mga kababayan, wag tayo pumayag na ipagpatuloy ito. Tuloy-tuloy na pagnanakaw nila hanggang maubos ang pera. Kinuha na lahat. Pera ng taong bayan, yung PhilHealth, PDIC, kinuha. Wala na. Hindi na mapatakbo itong gobyerno ito. Sinasagad nila. Tapos tatakbo na lang. When, sir? When are you going to Malacanang? ASAP. Sinasabi ko na ngayon. Kung bukas ang sinabi nila, pupunta ako sa Malacanang. If they accept my challenge. Para sa debate. And yung one time, big time, ito na yung the soonest possible, one time, big time na rally, ASAP din. The soonest possible time, but I have to talk to all the religious organizations, lahat ng ayaw ng graft and corruption, lahat ng Pilipino, kaliwa o kanan, masisino. Basta sama-sama po tayo lahat para mahinto na itong garapalan na pagnanakaw ng kaban ng bayan. Well, walang, kumbaga, ang kapal ng mukha nino, no? Chavit Singson. Manghihikayat siya sa mga iba't ibang grupo, pati na yung mga religious
groups o maybe siguro yung Iglesia ni Cristo na kung saan nagbigay siya ng pagkain nung rally nila o walang nangyari. O tapos hindi daw siya, I think, pinagsalita dun sa rally na yon. O now, yung merong planong rally na mangyayari doon sa next month sa February. I believe ito ay anibersaryo ng EDSA Revolution. At yun ang tunay na rally para sa korupsyon, hindi yung rally ng mga Iglesia ni Cristo. Okay? So imagine niyo ano yan Kumbaga, actual na nanghihikayat para pumunta ng Malacanang para pababain si Marcos. Sige, continue natin. Yeah, Christian Manasa po, Malaya Business Insight. By the way, ito narinig ko kanina, and very interesting yung question ng ni reporter. Kasi meron siyang question about noong interview 2022. Okay? Ito ay noong panahon na sinusuportahan niya pa si Marcos. Dito niyo makikita kung gaanong ka-hipokrito itong si Chavit Singson. Sir Chavit, I'm just going to ask about, in 2022, you made a statement in ABS-CBN regarding that Yes, all Ben. Marcos assets are not ill-gotten wealth. By the way, napanood ko yung isang interview galing mismo kay Sir Christian Esguerra. At siya nag-interview kay Chavit Singson. Dito nyo, tignan nyo mabuti kung sasagutin ni Chavit itong tanong ng reporter. Why now parang different na yung sinasabi niyo po regarding sa Marcos has been being corrupt since his father time. Kumbaga, nung 2022, tinanong siya yung ill-gotten wealth daw, sabi niya, hindi daw totoo. Wala daw ill-gotten wealth. Kumbaga, nung panahon na yon, kasama pa sila. Okay, unity team pa. O ngayon, kalaban niya na si Marcos. Sige. Ano sagot niya? Ano po yung sabi natin, explanation po natin doon? Gusto niya lampasan tatay niya Oh. Nasa Guinness Book of Record ng tatay nila. Opo. So, I think he's destined. That's why I believe in God. I believe in miracle. Yan na naman tayo. Puro God, miracle. Nung panahon ni Duterte, hindi kinikilala yun niya ni Duterte. Diba? Tapos sasabihin, itong walang kwentang statement ng mga politiko gagamitan ng Diyos para sa kanilang benefit. Sige, continue natin. And I believe destiny. He is destined to the throne of his father in the Guinness Book of Record. Hindi niya sinagot, Okay. di ba? Another question po. Kumbaga, hindi niya sinagot. Ano yung tugon mo nung panahon na yon na love na love mo si Bongbong Marcos tapos ngayon hindi na, kalaban mo na. Kasi corruption daw. Okay? Merong flood control na involve yung presidente pero noong una, love na love, di ba? Hipokrito. Regarding po dun sa yung being fighting against the government, sir, medyo may history tayo sa politics na parang medyo wary ang public. Pero how can you convince everyone that you're more credible as a person than those who are sitting in the administration or whatever na inakusa natin po? Kumbaga, ang question ng reporter, kung mas credible siya kasi kinakalaban yung gobyerno dahil sa corruption. So, is he more credible than those person is sitting? Kasi meron siyang history ng ng being a politician. At hindi si Chavit Singson, hindi siya yung tipong politikong clean
Okay? Meron din siyang sabit. Later, papakita ko sa inyo. Ibig sabihin, Yung ano po, sir, you mean, Hindi niya what naintindihan. you're accusing now is, syempre, is very big. Ang ano namin is yung sinasabi, syempre, automatic they will try to debunk or discredit what you're saying. What are you going to present na as a person na mas credible yung sinasabi nyo kaysa sa mga ipapalabas kayo ng, syempre magka-counterattack yung mga inakisan nyo, particularly yung more credible yung sinasabi ko kay sila. Opo. And ang liwanag na nakawan. Naka-record. Naka-record lahat ng nakawan. Anong mapapala ko dyan? Sige. Wala akong mapapala. I stand to lose everything. Pero ginagawa ko ito para sa ating kababayan. O ba? Sige. I want justice. Isa pa po, Yusek Claire, bakit tayo Ito yung sagot ni Attorney Claire. Yusek Claire, in terms of tawag ni Chavit Singson sa pagkasanang rally. ayaw po ba? Or bakit tinanggihan yung hamon ni Chavit Singson na debate laban sa Pangulo, niyong Pangulo at ng dating Speaker? Ulit po, debate po na hinamon ni Chavit Singson na debate po ang Pangulo at ang former Speaker para daw sa issue ng corruption. I can only speak for the President. Apo, okay. Okay? Unang-una po, napaka-busy po ng Pangulo. Sabi nga po natin, itong pag-aaral pa lang ng budget, wala po talaga naging bakasyon ng Pangulo. So, iisipan po niya pang makipag-debate. When in fact, ang pagdidebate po ay hindi po sagot para maibsan ang korupsyon. Ang issue tungkol sa mga anumalyang flood control projects, ang sagot po dito ay aksyon. Aksyon, hindi bakasyon. So, yun po ang ginagawa ng Pangulo. Uma-action po siya. Sinimulan niya po, nung after the SONA, sinabi niya mahiya naman kayo. So, from that time, nagsimula na po siya magpa-imbestiga. Hindi po nakukuha ang pagsawat sa korupsyon ng pagdebate. Ang sabi nga po natin, kung tungkol lang sa korupsyon ang pinag-uusapan at gustong idebate, sana noon pa po nakipagdebate nung panahon ni dating Pangulong Duterte na umamin siya'y korap. At umamin din na siya mismo, si Duterte, sabi niya may mga flood control, ghost projects. Ano nung ginawa nila? Wala. Alamak ang ghost projects nung panahon niya. Sana noon mas naging maingay sila. Yusek Claire, meron pang isa. Dahil si Chavit Singson ay nag-imbita rin. Nag-iinganyo sa mga mamamayan na pumunta doon sa isang malakihang rally daw niya. At dahil doon ay ipapanawagan na sigurado na raw. Oo, sabi niya. Sigurado. Na bababa na si Pangulong Marcos at dapat nang bumaba. Yan po ba ay bordering to inciting to sedition? Yes po. For me, my take, yes. Po? Sa akin palagay, as a lawyer, yes po. Dahil ang pag-iinggan niya sa tao para pabaksakin ang Pangulo, patalsikin ang Pangulo, inciting to sedition po yan. Ano pong gagawin ng gobyerno tungkol dyan? Kasi nag-press con po siya eh. Sa press con po niya yan sinabi. Okay, may iniinggan niya siya. Ang tanong lang natin, may nainggan niya ba siya? Okay. Pero ipapatanong ko po ito, hindi po ako magdi-decision dito. Maaaring mag-decision po dito ang DOJ dahil meron naman po silang authority to investigate motu proprio. At tignan po natin, hindi po ako makakapagsalita in behalf of the DOJ. Yan. Okay. So, that can lead to inciting to sedition, guys. So, that means matutulad siya kay General Pocis na panawagan na withdraw your support, General Browner and all the active soldiers, diba? So inciting to sedition yan. And kita mo nangyari kay sa General. Yun. Although nakalaya siya, okay, pero para kay Chavit Singson, ito ang pinakamatinding magpapakulong sa kanya. Kung natatandaan nyo guys, last year, October, okay? Merong mga grupo na nag-file ng
plunder case laban kay Chavit Singson. Ito, pakita ko sa inyo. Galing sa ABS-CBN, sabi dito, groups file plunder and graft complaints versus Chavit Singson, other Narvacan officials. Okay, so basahin natin dito. A progressive group on Monday filed a plunder and graft complaints before Office of Ombudsman against former Narvacan Ilocos Sur Mayor Chavit Singson and other several officials over alleged misuse of public land and tobacco fund tax funds. So, in a complaint, the Warrior of Narvacan Incorporated alleged yung mga tao nito, okay, ang dami nila, privatized and illegally occupied foreshore area in Solvec, Narvacan, known as Santorini, by constructing a resort without necessary permits and environmental clearance. Sabi nila, sinira niya ang aming Paraiso de Juan. Yan po ay dating public picnic ground. Marami siyang sinirang corals doon sa amin. Sabi ni Estrella Cordero, representative ng mga Warriors of Narvacan. Tapos, Cordero said fisher folks have been barred from accessing. Kumbaga, yung mga ating mga isda doon ay hindi daw pinapangisda at binabantaan ng kanilang buhay kung mangingisda daw doon sila. Okay, so biglang sinira yung aming mga grotto, yung mataas na lupa, ipinagbawal niya. Fisherman na pumasok doon sa lugar na yon. Okay? At so yan. Ito kasi itong plunder case, kung uusan na to guys, wala tong bail. Habang kumbaga nasa korte yung kaso mo, hindi ka makakalabas sa kulungan. At dito, kita mo, napaka-desperado ni Chavit Singson para pababain si Marcos kasi pag hindi niya may pababa si Marcos, makukulong siya. Okay, habang dinudulog or pinag-uusapan yung kanyang kasong plunder case na file ng mga tao na ito. Okay, so yan. So sigurado kung hindi niya makayang pababa, diretso sa kulungan habang nililitis siya. Okay? Ano sa tingin niyo guys? Kung meron po kayong komento, suggestion, paki-comment po sa ating comment section at please hit the like and subscribe button to support our channel. Salamat po and I'll see you sa susunod na video.